Duda si Navotas City Representative Toby Tiangco na magsasalita ang mga kapwa kongresista na hiningan umano sila ng taripa kapalit ng proyekto. Bahagi ito ng serye ng kanyang mga pasabog sa umano'y insertion sa national budget. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Inamin ni Navotas Representative Toby Tiangco na bukod sa kanya, marami pa umanong biktima ng paniningil ng taripa kapalit ng bentahan ng proyekto. Sa panayam ng Abante Radio, naniniwala si Tiangco na maaaring hindi umamin ang mga kongresista na sila rin ay biktima ng taripa sa bentahan para hindi madamay sa issue. Madami. Hindi ko lang alam kung willing sila magsabi. Diba? Dahil baka, ang problema doon, baka binili nila. Okay. Diba? Paano sila magsasabi kung binili nila yon, di ba po? Magkano po? Sinabi mo ba? Kaya ko kaya sabihin, kasi hindi ako pumayag. Tinanggap, po. Hindi niya paano nila sasabihin na sila ay binentahan at binili nila? Siyempre, worried din sila na madadamay sila dun sa issue na yon. Eksklusibong ipinahayag ni Tiangco sa Billionaire News Channel na siya mismo ang naka-experience sa bentahang ito ng proyekto noong 2023. Hiniling daw niyang mabigyan siya ng karagdagang pondo para sa pagtatapos ng kanyang proyektong multipurpose para sa kanyang nasasakupang distrito. Inilapit niya ito sa isang taong malapit kay dating Congressman Zaldico, pero hindi raw kinagat ni Tiangco ang pondo at proyekto nang sabihing may taripa o porsyento ang kanyang kahilingan. May personal experience ako kasi isang beses, year 2023 yon for the 2024 budget, humihingi ako ng additional bukod doon sa nabigay ng additional, may kulang na 200 million para hindi na mag-intay ng isa pang taon yung mga multipurpose building sa Navotas, di ba? Para hindi na sa 2025 budget pumasok. So, humingi ako ng extra pa noon na 200 million at sinabihan nga ako na yun ay may taripa kaya lang 50% discount dahil presyong kamag-anak daw. Pagsasapubliko ng mga proyekto at kung sino-sino ang mga nagpasok oponente nito ang isa sa nakikitang solusyon ni Tiangco para maresolba ang talamak na bentahan. Dito kasi makikita kung ano-ano at saang distrito ipinasok ang mga proyekto sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Isang liham ang ipinadala ni Tiangco kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing upang hilinging ilathala na ang mga listahan ng proyekto pero hanggang ngayon ayon kay Tiangco wala pang sagot dito si Swansing. Yes. Nagdidito na ako na sumulat kay Chairwoman Congresswoman Mica Swansing na rine-request sa kanya na i-post na niya kasi meron sila niyan eh. Ngayon, anong ibig sabihin kung ayaw nila? Ibig sabihin kung ayaw nila, hindi tayo fully transparent, di ba? Ang akin lang naman maging honest tayo. Tayo ba fully transparent o hindi? Kung ayaw nilang ilabas yan, isa lang ibig sabihin yan, namimili sila kung ano yung papakita sa tao at kung ano yung hindi papakita sa tao. Sakaling ipatawag, nakahandang humarap si Tiangco sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ibahagi ang kanyang personal na nalalaman sa isyu ng bentahan ng proyekto kung saan siya mismo ay biktima. Iginit ni Tiangco na ang bentahan ng proyekto ang dahilan kung bakit bilyon-bilyon ang nangyaring insertion sa pambansang budget. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.